Mas masarap pakinggan kung magiging legacy to ni Marcos Jr. Yung bago siya alis sa pwesto sa 2028, yung bago siya mapalitan, na hindi na problema ng farmers. Tatlong taon na lang sila. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Magagawa po kaya yan bago magagawa yan. Ay, hindi alam nga ng tao. In 2023, we had the largest we had the largest crop of palay in the history of the Philippines. Wow! Grabe! Totoo ba yan mga kadonatics? I really don't know. Sa tingin nyo, totoo? May history palang nagawa itong si BBM. Hello mga kadonatics! Naku naman! Pati si Ted Filon, pati yung kasama niyang babae na nakalimutan ko yung pangalan, hindi na makatiis kay BBM. At ang sabi nila mga kadonatics, kahit yung mga farmers lang matupag sa 3 years na natira ni BBM, naku naman, yan na lang yung wish nila. Wala nang iba. Kasi alam na nila yung quality ni BBM. Nakakaawa talaga mga kadonatics. At may sa interview si BBM mga kadonatics, recent lang, na ibinamalas niya ang nagawa niya sa mga farmers. Ano ba talagang totoo? Ito, panoorin natin mga kadonatics. Mas masarap pakinggan kung magiging legacy to ni Marcos Jr. Yung bago siya alis sa pwesto sa 2028, yung bago siya mapalitan, na hindi na problema ng farmers. Tatlong taon na lang sila. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Mga kadonatics, comment down below, kaya pa ba? 3 taon na lang. Ako, hindi ko na kaya. Promise talaga. Well, sabi nga, hanggat may buhay, may pag-asa. At alam nila yan. Di ba, na binigyan ka ng second chance, dapat pag umalis ka sa pwesto, ang iisipin ng taong bayan, yung legacy na iniwan mo. Yun na nga. At hindi... Ang ganda kasi ng legacy ni BBM mga kadonatics. Grabe. Puro perwisyo sa mamamayan. Hindi mo ipinahiya, di ba? Ang inyong angkan sa pagbibigay ng pagkakataon, second chance sa mga Pilipino. Dahil ang pamilyang Marcos, alam po naman ang pinagdaanan kung gaano po sa... Na-mention na talaga ni Ted Filon yung Marcos dito. Noon kasi hindi siya nagme-mention ng pangalan, pero dito talaga mga kadonatics. Sawang-sawa na talaga siya eh. Kung nasira man ang tamang term doon sa pangalan nila. Oo, ngayon pa lang, ito na yung sitwasyon natin. Dito po sa bangayan, sa politika at ito po yung impeachment na baka nakakaligtaan po ninyo na haharapin ng Vice Presidente kung matutuloy ang impeachment. Hindi natin sure kung kailan. Hindi naman forthwith masyado eh. Oo. Ang forthwith sa kanila, hindi impeachment. Forthwith, vacation, proceed. Kapag hindi mo tinuloy ang impeachment naman, oo. At mga makasurvive dito si VP Sara. Ay, naku. Ayan na. Uy, oo. Medyo kung ako, kakabahan ako. Kung ako'y lalo pa, kita nyo naman, dami pa ring supporters talaga. Ha? Oo. Nako. Ba't ka kakabahan? Kung ako, medyo... Sino ikaw? Hindi naman ako eh. Hindi ako kakabahan. Hindi ako kasali dyan sa mga, di ba? Tama, wala ka namang ginawang masama, di ba? Hindi ka talaga kabahan. Pero itong si Marcos, mga kadonatics, at mga kalyado niya, patay talaga kayo. Pag itong si Inday Sara Duterte makaligtas sa impeachment, mga kadonatics, which likely she's gonna win the impeachment, mga kadonatics, pagbabayaran nyo lahat ng mga ginawa nyo. Nagpasimuno niyan. Ha? Oo. Grabe yung background music ni ni Big Boy, para talagang revenge. Pagbabalik, pagtitinuloy. Hindi, pag tinuloy nila, paano ka, makakasiguro ka ba sa conviction? Yun na nga, pag tinuloy nyo, saan magtatapos? Yun na. Kasi kung gusto mo ma-echapera talaga siya, sa usapin po ng 28 presidential election, dapat ma-convict mo at ma-disqualify mo to hold public office. Naku, talaga? Oo. Wala nang pinag-uusapan ditong ebidensya o ano man. Kaya natin pag-usapan yan. Pag nandiyan diyan na yan. Hindi nga natin sure kung kailan mag-uumpisa. Oo nga. Kasi yan ang well, anyway, Diba? Makikita mo talaga sa kanila mga kadonatics na disappointed na talaga sila, na hopeless na sila sa mga nangyayari ngayon sa politika. At least, generally, sa bansang Pilipinas. Di ba?
At ang wish na lang nila mga kadonatics, may magawa si BBM sa mga farmers. Yan na lang in 3 years na natira sa kanya. At in this recent interview mga kadonatics, can you imagine, ipinagmalaking niya ang nagawa niya sa mga farmers. Ha? Pero yung mga farmers mga kadonatics, iba yung mga sinasabi. At si BBM, iba din. Sinong totoo? At sinong nagsisinungaling? Ito mga kadonatics, panoorin natin yung interview niya kay kasama si Cheryl Qasim. Let's go. Hindi alam nga ng tao na yan. In 2023, we had the largest the largest crop of palay in the history of the Philippines. Wow! Grabe! Totoo ba yan mga kadonatics? I really don't know. Sa tingin nyo, totoo? May history palang nagawa itong si BBM. Pero, ba't iba yung mga sinasabi ng farmers? Ba't ang sabi niya, ini-exploit sila masyado? Biruin mo, 11 to 12 pesos mga kadonatics per kilo ang binibili sa kanila. Pero itong si Marcos, iba yung sinasabi mga kadonatics, puro magaganda, walang masama. In 2024, nalampasan na natin yun. Another achievement na naman. Grabe naman In yan. 2025, we predict nalampasan na naman natin yun. Wow! Ay, nako naman. Grabe, tatlong history mga kadonatics from 2023 to 2025. Biruin mo. So our production is slowly going up. Since our production is already going up, bababa ang cost of production. Since bababa ang cost of production, di ang pagbenta, kung bibili ang NFA, ang pagbenta ng NFA, pababa ng pababa. That's why I'm so confident masabi sustainable. Kasi basta ipatuloy natin, magbigay tayo ng makinarya sa farmer, paggandahin natin lahat ng irrigation natin, mag-research tayo sa IRRI, sa UPLB, kung ano yung magagandang bagong variety, ano yung mga planting techniques ng mga bago, para lumaki, gumanda ng production side natin. Pagka gumanda ng husto yung production side natin, may bababa natin, wala nang subsidy. Magagawa po kaya yan bago Magagawa matapos yan. ang Question yan sa mga kadonatics kasi wala mang nagawa in 3 years. Tapos sabihin mo, magagawa yan? Ay, naku naman. Nakita mo yung interview ni Ivana sa mga farmers. Yung Ivana Alawi ba na nabayaran din ng AGA party list? Na pumirma din kay Inday Sara Duterte para ma-impeach. Anong sabi ng mga farmers doon mga kadonatics? Grabe. In-exploit sila masyado. In 4 months, 5,000 lang yung kita nila. Di ba? Grabe. Bagong interview lang yun Pero bakit itong mga sinasabi ni BBM is, ang gaganda for the farmers? Yeah. Totoo naman talaga mga kadonatics, ang galing niya magsalita pag interview. Ang galing niya, ang daming solusyon. Ay, nako. Nagawa yan, mali. We did it before already. Nag-export na tayo ng bigas So why not do the same thing again? It's really, you help the farmers. Ang kinakatakutan ng iba, pag masyado na Mag-export na ng bigas mga kadonatics, kailan pa? Nag-sign na kayo ng bagong agreement sa Vietnam. 5 years agreement yan mga kadonatics, importation ng bigas to Philippines. Ay nako, tapos sinasabi mo, ang dami ng palay natin. Nako, pwede tayong makapag-export? What? nang mababa ang presyo ng bigas, paano naman yung mga magsasaka natin? Yun po ang sinasabi kasi yung mga ang gusto nila, ang mga farmers natin ngayon, dinadala talaga sa NFA ang mga palay nila dahil nabibili daw po ito ng mga 17 to 18 pesos. Hindi po ako nagkakamali. Sa mga traders, sa private, ay nasa 11 to 12 pesos na talagang kaya ayaw nila. Can you imagine mga kadonatics? Wala silang choice. Sa NFA nila dalhin mga kadonatics, at least 17 to 18 pesos pero grabe pa rin yan. Kababa. Alam yung effort ng mga farmers para lang makakuha sila ng ganyang daming bigas mga kadonatics. Ang pagtatanim ng palay, ang daming proseso mga kadonatics. Tapos, bibilihin lang ng 17 to 18 pesos mga kadonatics per kilo. At kung hindi dadaan sa NFA, sa middleman, 11 to 12. Ganyan nilalapastangan ang mga farmers natin sa Pilipinas. Paano nyo po tinutugunan or tutugunan yung ganitong problema na hindi rin makawawa
o malugi ang ating mga magsasaka? Walang concrete na sagot dito mga kadonatics, panoorin nyo. Napakahirap na maging magsasaka. Hmm. Ang hirap na buhay yan. Ang bigat ang trabaho niyan. Nauubos yung tumatanda ka na maaga dahil sa nagsasaka Anong solusyon mo? ka. We have to support them. So, kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. May solusyon ba doon mga kadonatics? Ewan ko kung nasagot ba niyo yung tanong mga kadonatics, kasi para sa akin, hindi talaga nasagot. Ha? Gusto niya lang i-maintain yung 17 to 18 pesos? Wala talaga. Palpak talaga ang gobyerno na ito. Anyway mga kadonatics, thank you so much. God bless you and don't forget to subscribe. Ingat palagi mga kadonatics. Bye-bye.